Isa sa mga dahilan ng matagumpay na pag-unlad ng Korea ay ang pagkakaisa ng mga mamamayan na matindi kung kumayod. Paspas ang buhay dito na tila takot sila maiwanan ng panahon at maunahan ng ibang bansa. At para panandaliang makatakas sa karera, buhay na buhay ang Biyernes ng gabi sa Hongdae District sa Seoul, Korea. Malapit ito sa kanilang University Belt, kaya gimikan ng mga kabataan. Naabutan kong dumarami ang mga tao sa harap ng isa sa mga sikat na bar doon. Siya pala ang inaabangan. Si Jo Se-ho, isa sa mga sikat na komedyante at artista sa Korea. Siya ngayon ang isa sa mga muka ng pinakamalaking kumpanya ng alak sa Korea. At ang kasiyahan ngayong gabi, bahagi lamang ng malawakang kampanya para lalong mabenta ang tinatugurian nilang pambansang alak, ang soju. 하루 아침에 일찍 일어나서 저녁까지 열심히 일들을 하잖아요. 네? 열심히 일들을 하잖아요. 그러다 보면 수많은 스트레스를 받을 수도 있고 또 힘든 시간을 보낼 수도 있는데 끝나고 이렇게 소주 한 잔 마시면서 기분 좋게 친구들과 건배도 하고 하면은 그 하루를 아주 기분 좋게 마무리 질 수 있는 게 소주가 또 큰 도움이 되지 않을까라는 생각을 해보고 있어요. 나와서 사실 풀리면 가져가시면 되는 그런 이벤트이기 때문에요, 여러분들. Ang Seoul ang isa sa pinakamodernong lungsod sa Asya. Pero dito sa hilagang bahagi ng Seoul, makikita natin ang itsura ng bansa bago siya talaga yumaman. Dito kami nagkita ni Nash Ang, isang Pilipinong film student dito sa Seoul at direktor ng pelikulang Soulmates. Isang love story na sinut ni Nash dito sa Korea at ipinalabas sa Pilipinas kamakailan. Ayon kay Nash, tulad ng Pilipinas, bahagi na raw ng kulturang Koreano ang tumagay. Yun nga, sabi mo nga, dati hindi ka umiinom sa Pilipinas. So, sa Pilipinas din, nagiinuman din ng mga tao, pero mas malakas pa rito. Sobrang lakas. Actually, ako nga, at all, hindi talaga ako umiinom. Pero pagdating ko dito sa Korea at tumira na ako dito, parang napersa na rin akong uminom at nakasanayan ko na rin eh. So kasi, parang parang pag hindi ka uminom sa kanila, parang hindi ka maging close eh. Kasi from morning to evening magtatrabaho lang sila. Yung gabi lang na yun, ayun lang yung time para maging close yung isa't isa. At sa pagsapit ng gabi, makikita ko kung ano ang kanyang ibig sabihin. Sa Korea, may natatanging tambayan para sa mga taong gusto ng seryoso at matagalang inuman. Ang Pojang Matcha. Sa Ingles, ang kahulugan ng Pojang Matcha ay covered wagon o karitong may talukbong. Ito'y lipon ng mga tolda na makikita sa iba't ibang bahagi ng Korea. Sa Seoul, sinamahan ako ng Pilipinong si Nash sa isang Pojang Matcha. It's a way for the Koreans to ease themselves from full loads of work. Kasi workaholic ang mga Koreano eh. From morning to evening, trabaho lang inaasikaso eh. So ang way nila para ma-ease yung stress is through drinking. And yun din yung time para makausap nila yung mga katrabaho nila eh. Kasi busy-busy sila sa work. Mas magandang mag-usap pag nagiinom. Oo, magandang nag-usap, nagiinom. Kasi according din sa ibang Koreans, mas comfortable silang uminom sa loob ng tent. Kasi yung atmosphere niya mas suitable to do confessions. Hindi lang ito tumaan, kundi importanteng lugar
para sa bonding. At dito rin natutong uminom si Nash. Kaya marami na rin siyang kaibigang Koreano at napadali ang pagtanggap sa kanya rito. 좀 소주가 좀 과학기술이 발달. Sinaluhan kami ng dalawang kaibigan ni Nash, ang Pinoy niyang assistant director na si Dos at ang katrabaho niyang Koreano na si Jimmy. Sila ang magtuturo sa akin ng Soju Drinking 101. 힘들면은 토네이도가 나요. Tornado pala ang tawag dito at ginagawa raw ito para mawala ang gas. So we can drink. Iba-iba pa raw ang paraan ng pagbuhos ng alak. Okay, so you put your hand there because you're younger than me. Yeah, like like this. Oh, like This, like this, like this. Possible. So Oh, it's what, rolling it. when do you put it here? If it's you're very young? No, doesn't matter. Doesn't matter. So any, Just using two hands. I see. Okay, and now, Friend. Two hands. And then cheers. John. 짠. John. 짠. One more. 짠. Okay, ang cheers in Korean ay kombe. So, kombe po tayo. Kombe! Oh, okay, inom lahat. One shot. Marami palang pamahiin tungkol sa pag-inom ng soju. Kapag hindi raw inubos ang shot, hindi raw magkakaanak. At hindi raw pwedeng tumanggi. Basta manager, basta binigyan ka niya, you cannot refuse. As in, hindi ka pwede umayaw, kailangan mo inumin yun. Kahit hindi ka mahilig uminom. Yes. Kaya yung ibang tao talagang totally wasted. Kasi inom lang sila ng inom because their managers continue pouring sa mga ano nila, mga juniors nila. Kung may soju sila, tayo naman may sarili ring atin. Tulad ng binaon ko. So, because we have so many coconut trees in the Philippines, we make wine out of coconut. So, like this is one example. It's called lambanog. It's made from coconut in some provinces near Manila. Do you want to try? It's not so strong. Okay, you want to try? Okay, does it taste like anything? Anything familiar? It's not so strong, but they make strong ones too. But this one is not so strong. This is weaker than soju. Yes. Yeah. So it tastes stronger than this one. Yeah, soju is stronger. Yes. That's a Philippine soju. Actually, this is my first time. Okay, this is my first time also. Oh, with lambanog? Yeah. Yes. Oh, okay. Oh, this is my first time also. One shot. Oh, one shot. Andre. No. Oh my god. Oh my god. This is like cheers. Cheers. Tagay, no tagay. Okay, Kombe. Kombe, tagay, tagay, tagay. Tagay. Okay, tagay. Tagay. Oh, I can like some kind of so smell something. Yeah, little bit sweet. That's good. Now this is free. Coconut wine. It's from coconuts. Coconut. Dahan-dahan, tikim-tikim lang ang pag-iinom namin sa Korea. Dahil marami kaming ibang nais gawin. Okay, one shot. One shot. 1, 2. Yeah, I love lambanog more than soju. Now, really. Dito sa Seoul, maraming pampublikong parke kung saan pwedeng umarkila ng bisikleta.
Pinuntahan ko ang Uedo Hangang Park. Katabi ng Uedo Hangang Park, ang malawak na ilog Han. Para raw itong ilog Pasig noong araw, ang kubeta ng lungsod. Ngayon, simbolo na ng modernong Korea ang malinis na ilog at ang pinakamabentang alak sa mundo. Sa mabilis na pag-unlad, kailangan bang isakripisyo ang kalikasan? Isang malaking debate yan sa maraming bansa. Dito sa Korea, ang isa sa pinakamatagumpay nilang industriya ay nakasalalay sa malinis at malinamnam na tubig. Kaya ang pinakamalaki nilang planta ng soju ay nasa labas ng Seoul sa maliit na bayan ng Incheon. Ito ang Haight Jinro Factory na gumagawa ng soju mula pa noong 1924. So this is like their museum. 네, Yes. 박물관 같은 거죠. 예, 박물관입니다. Oh, so this is what are all of these are their products? 와, 이게 다 진로에서 만드신 거예요? 예. 다 저희 제품이고. many. 예. Yes, we produce all of them. 5 milyong bote ng soju ang ginagawa rito kada araw. Sa dami ng gumagalaw at sa dami ng detalye dito sa pabrika na to, medyo mesmerizing eh. Para sa game. Video game o pinball machine na ang daming piyesang gumagalaw sabay-sabay. Bawat bote dumadaan sa 7 proseso. Mula sa paglinis, pag-filter, paglagay ng takip at etiketa. Hanggang sa inspeksyon. If there is any defects in cap of the bottle, or the quantity is not equal to the original one, the machine, the square one, will eject that bottle. And she takes out and collect them. So after she inspects, that's it. This will be sold already. Yes. Metikuloso ang proseso. Kaya naman ipinagmamalaki ng Haight Jinro na laging malinis at puro ang kanilang produkto. So how complex has the process come? 그렇게 해서 그 여과를 총 4번에 걸쳐서 합니다. 그리고 저희 쪽 제품은 아까도 저기 보셨지만 견학하시면서 대나무 숯이라는 걸 별도로 써서 그 특허받은 공정인데 그걸로 해서 정제를 해서 파인하고 깨끗한 맛. Puro at malinis, tulad ng mga ilog dito sa Korea na kanilang pinangangalagaan. Noon pa man, malaki ang inaasa ng Korea sa kanilang likas na yaman. Kaya naman kanilang ipinagmamalaki at isinusulong ang mga produkto mula rito. Isa na rito ang soju na gawa sa pinakuluan at dinistilang bigas, patatas, barley o kamote. Binisita namin ang Hahue Village kung saan matatagpuan ang mga tradisyonal na bahay ng kanilang sinaunang henerasyon. Isa itong halimbawa ng sinaunang bahay dito sa Hahue Village. Mahigit 600 taon na itong komunidad pero hanggang ngayon may mga tao pang nakatira rito sa mga bahay na ganyan na parang bahay lang nagawa sa kogon sa atin. Dito raw ipinanganak ang mga sikat na scholar noong Joseon Dynasty. Sa dinastiyang ito, unang naging popular ang soju.
may nabubuhay pa raw na gumagawa ng soju sa sinaunang paraan. Ang soju raw niya ay higit na mas masarap at mas malakas kaysa sa mga gawa sa pabrika. At kapareho ito ng iniinom ng mga hari ilang siglo nang nakararaan. Mga mananakop mula Mongolia ang nagpakilala ng soju sa Korea noong ika-13 siglo. Pinuntahan ko ang lugar kung saan nila ito unang dinala, ang lungsod ng Andong. Apat na oras ang layo ng Andong mula sa Seoul. Binansagan itong Land of the Korean Spirit dahil sa namayagpag na paggawa ng soju rito. At ito ay dahil sa recipe ng isang babae, si Cho Ok-hwa. Si Cho Ok-hwa ang nagsimula ng kumpanyang Minsokju Andong Company. Sa edad na 90, si Lola Ok-hwa ang kasalukuyang pinakamatandang gumagawa ng soju sa buong mundo. Idineklara na siyang intangible cultural asset ng gobyerno ng Korea. Hindi lang tradisyonal na soju ang gustong ipakilala ni Lola Ok-hwa sa mundo. Gusto niya rin ipatikim ang lasa ng mga pagkain ng mga dugong bughaw sa Korea noong unang panahon. Buong gabi daw nila ito pinagtulungan ng kanyang manugang na si Bae Kyung-hwa. Sa Korea kasi, ang mga magagaling gumawa ng alak, magagaling rin daw magluto. Si Lola at saka yung kanyang manugang ay dalawa sa mga dalubhasa rito sa Andong sa paggawa ng soju. Pero nagpakita rin sila ng gila sa paggawa ng anju, yung kanilang pulutan dito sa Korea. At nakikita nyo na isa-isa nilang kinunan bago namin kainin. It's a very delicious and unique. I've never tasted any, even the texture. It's very good. Yeah, very nice. It has a much more refined taste than the soju in the bottle. Mabagsik ang soju ni Lola Ok-hwa. Paano ba naman 45% ang alcohol content nito? What makes Andong soju unique or special? 그것도 먹었고 우리 땅에 나는 밀하고 밀을 갈아가지고 맑은 물에 씻어서 분쇄해서 아까미로 누룩을 띠대서 딴거 아무것도 감이 없었고 하지를 않고 그 옛날 그대로 방식대로 내려오기 때문에 옛날에 어른들과 선비들 하시는 그 맛을 그대로 지니고 내려오기 때문에 Noong dumalo nga si Queen Elizabeth ng Britanya sa Korea, sinubukan niya ang kanilang Andong soju. Nagtayo ang pamilya Hwa ng Soju Museum na may replika pa ng tradisyonal na paggawaan ng mahal nilang alak. At maaari pa palang gamitin ito. Sa Korea, ang mga ganitong kaalaman ay ipinapasa sa anak na babae. Sa manugang ni Lola Ok-hwa niya ipapamana ang kanyang mga sikreto at kaalaman sa paggawa ng soju. Ang kanyang anak na lalaki naman ang namamahala ng negosyo.
20일 전 띄운 누룩이 있죠. 누룩을 갖다 깨뜨려가지고 이제 누룩 곡차를 만들었어요. 이것을 갖다가 이제 물에다가 이제 살군당 할까 살려. So it's just going like this? 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yung pagkikis-kis na ganito ay kailangan maraming beses daw gagawin. Kung hindi raw sasarap yung soju. Kaya sinasabi nila hanggang ngayon kamay pa rin ang buong proseso. Kung hindi raw yun ang traditional. 20 days. 20 days. Yeah, 20 days. So, okay, after 20 days, you heat and then it comes out here. Then that's soju. It smells very strong. Very delicious. It's good. Ang tapang ng mga Mongol, tila nasalin sa soju. At dahil matapang ang inumin, kaya siguro naging mataas rin ang resistensya ng mga Koreano sa alak. Pero ang tibay ng sikmura, may hangganan din. 1, 2. Good? Oh, good. 좋아? 맛있어? Ang kultura ng pag-inom sa Korea, ngayon isa lang nakaalarmang problema. Ayon sa 2014 Global Status Report ng World Health Organization, ang South Korea ay nangunguna sa pagkonsumo ng spirits o alak na dinistila. Karaniwan na ang mga eksenang ito sa bansa. Sila ay mga taong nawala na ng malay sa sobrang kalasingan. Galing ito sa Blackout Korea, isang website na nakalaan mismo para ibahagi ang mga litrato ng mga Koreanong na blackout sa mga lansangan ng Korea. Ayon sa isang pag-aaral ng gobyerno ng Korea, mula 2007, tinatayang mahigit $1 bilyong ang nagagastos ng mga mamamayan dito sa pagpapagamot ng mga sakit na dulot ng sobrang pag-inom. Ang puspusang kayod sa trabaho sa araw, nauuwi sa walang paspasang laklak ng alak sa gabi. Baka yan pa ang kapalit ng mabilis na pag-unlad. Good? Oh, good. Kahit sa anong lipunan naman, ang alak at pag-iinom ay isang daan upang takasan ang stress at problema sa buhay. Ngunit alam din natin na isa rin siyang simpleng paraan upang ipagdiwang ang bagong pagkakaibigan. Isang susi para kilalanin ang ibang kultura. Ako nga kahit minsan hindi nalasing sa Korea. Ngunit sa pamamagitan lang ng patikim-tikim, nakatulong din ng malaki ang soju sa pagpapasaya ng aming paglalakbay. Mula sa Korea, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Kombe!